May emerhensyang pandagat kami. Nagkabutas ang barko, bumukas ang scuttle sa gitna ng bagyo. Umabot na sa ikatlong kompartimento ang tubig at mabigat ang karga. Nawala ang aming propulsion unit, hindi ito mapaandar ng mga inhinyero. Ito ang huling distress call mula sa mga sakay ng barko. Ang El Faro, tanging container ship, ay wala ng laban. Ngunit itinakda na ang kapalaran nito ilang araw bago pa dahil sa sunod-sunod na kontrobersyal na desisyon ng kapitan. Habang lumalabas ang mas maraming detalye, lalo pang nababahala ang mga investigador sa sinadyang kapabayaan na kanilang natuklasan. Noong 2015, naging laman ng balita ang El Faro nang ito ay mawala sa labas ng Bermuda Triangle. Sa oras ng huling ulat, ang Amerikanong barko ay patungo mismo sa gitna ng bagyong Joaquin sa madaling araw. Wala ni isang bakas ang naiwan. Parang hindi na nag-exist ang barko, bigla na lang itong naglaho. Matapos ang isang taon, na-recover ang huling mga pag-uusap at nalinawan kung ano ang nangyari bago ang misteryosong pagkawala. Walang kakaibang napansin ang tripulante nang simulan ang paglo-load ng barko noong Setyembre 28 sa Pantalan. May sakay na 33 katao at mahigit 11,000 toneladang kargamento. Nagsimula ang barko sa karaniwan nitong biyahe papuntang San Juan, Puerto Rico. Mahigit isang taon nang nagsilbing tulay ng buhay si El Faro. Naghahatid ng pagkain, trailer, sasakyan at mahahalagang supply sa isla ng Caribbean. Nakatakda sana itong umalis kinabukasan ng gabi pero bandang 4:51 NG. 3 oras bago umalis sa Pantalan. Nag-anunsyo ang United States National Hurricane Center na nabuo na ang tropical storm na Joaquin at maaari itong maging bagyo pagsapit ng susunod na araw. Dagdag pa rito, naglabas ng babala para sa isang lugar sa silangan ng Bahamas na sumasaklaw sa 73,000 square nautical miles ngayon. Hindi na ito bago sa mga tripulante ng El Faro. Isang buwan bago nito, pinatakbo nila ang barko sa Old Bahama Channel habang binabayo ng Tropical Storm Erika ang Dominica. Pero sa pagkakataong ito, naniwala si Kapitan Michael Davidson na hindi malaking banta ang Hurricane Joaquin. Pinili niya ang tuwirang ruta mula ilog ng San Juan patungong Look ng San Juan na dumaan sa bagyo. Gaya ng iba, ang bagyong ito ay ginabayan ng pandaigdigang hangin. Madaling dinadala ng trade winds mula Africa ang bagyo sa Caribbean. Pero dahil sa high-pressure system ng Bermuda, minsan nililihis ito pahilaga sa Atlantiko. Inaasahan na si Joaquin ay kikilos din ng ganoon. Tanong na lang kung kailan ito liliko pahilaga at gaano kalayo sa kanluran gagalaw bago mangyari ito. Batay sa datos ng National Hurricane Center na pinag-aralan niya, naniniwala si Davidson na liliko si Joaquin bago ito magtagpo kay El Fado. Ilang miyembro ng tripulante ang nagduda sa kanyang desisyon at tama sila. Bandang 9:30 ng gabi. Kinabukasan ng gabi, umalis si El Faro mula sa Pantalan ng Jacksonville. Sabi ng mga mandaragat, ang pulang pagsikat ng araw ay palatandaan ng masamang panahon. Tingnan mo yung pulang langit doon, pula sa umaga. Nagbababala ito sa mga mandaragat na may paparating na panganib. Pinag-aralan ni na Kapitan Davidson at punong kasama ang ruta ni Joaquin gamit ang BVS weather system ng barko na nagbibigay ng lagay ng panahon at update tuwing 6 na oras. 5:04 na ng umaga. Iba ng kaunti ang update, inilipat ang sentro ng bagyo patimog. Dahil sa bagong datos, bahagyang inilipat ni Davidson ang direksyon ng barko patimog mula 133 hanggang 140 degrees, 6:25 ng umaga. Nagpadala ang SATC terminal ng barko ng forecast mula sa National Weather Service na medyo iba. Sa loob ng 24 na oras, sinabi nitong malapit si Joaquin sa daraanan ng El Faro. Naglabas din ng Hurricane Watch ang Bahamas at inaasahang gagalaw si Joaquin pakanluran-timog-kanluran. Mukhang hindi alam ng kapitan ang forecast ng Weather Service na nagbabala ng 75 knot na hangin na maaaring umabot sa 70 knots at 27 talampakang mga alon. Tinawag niyang magandang iwas sa sentro ng bagyo ang pagbabago ng direksyon at pinakalma ang kanyang crew. Mahirap magplano kapag di mo alam pero nag-iingat kami dito. Pupunta tayo sa mas timog ng mata ng bagyo. Mga 60 milya tayo sa timog ng mata ng bagyo. Dapat ay ayos lang, magiging ayos tayo. Hindi lang dapat, siguradong magiging ayos tayo. Sumang-ayon lahat sa tulay sa desisyon, ngunit hindi sila gaanong optimistiko. Sabi ng punong opisyal, magiging magulo ang gabi. Habang tumatagal, lalong kinabahan ang mga tripulante. Kumpiyansa ang kapitan. Sinabi niyang matibay ang barko
at nakalampas na siya sa mas malalalang bagyo. Pinaka nag-aalala ang ikalawang opisyal. Malinaw niyang sinabi ang kanyang mga alalahanin. Sabi niya sa lahat sa ibaba, hindi malakas ang bagyo, hindi masyadong masama, at hindi ganoon kalakas ang hangin. Nakakita na ako ng mas malala pa. Para sa akin, pinapaliit lang niya ang sitwasyon dahil alam niyang hindi ito dapat nangyari. Pagpapakitang tao. 1222 NBU. Sinunod ni Kapitan Davidson ang patakaran ng kumpanya at nagpadala ng tanghaling ulat sa punong kumpanya ng Tote Maritime. Ikinuwento niya ang progreso ng barko na 274 na milya mula Jacksonville na may bilis na 19.3 knots. Binanggit din nito ang normal na kondisyon, hilagang hangin na 7-10 knots at 7, talampakang alon sa silangan hilagang silangan. Mabilis niyang binanggit ang pag-iingat sa bagyong Joaquin pero walang detalye. Makalipas ang 2 minuto, nagpadala ang SATC terminal ng forecast mula sa National Weather Service. Ang bagyong Joaquin ay may 25 talampakang alon at 70 knot na hangin na umaabot hanggang 85 knots. Ito ay 300 nautical miles timog silangan ng El Faro. Alas 1:12 ng hapon, nagpadala ng update ang kapitan sa punong tanggapan. Gayunpaman, hindi tumugma ang datos ng panahon sa opisyal na ulat. Nakakatuwang isipin, iminungkahi niya na dumaan sa ligtas na ruta sa Old Bahama Channel pabalik pa Hilaga. Mukhang kakaiba na maglayag papunta sa bagyo habang ito ay lumalayo at lumilihis sa tamang ruta. Alas 7 ng gabi, napagtanto ng kapitan na hindi pa Hilaga liliko ang bagyo kaya binago niya ang ruta papuntang timog. Ang paglipat mula 100 at 40 hanggang 100 at 50 degrees ay magpapalaki ng distansya sa pagitan ni El Fado at sentro ng Joaquin. Iyon ang paniniwala niya. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik si Davidson sa kanyang silid at hindi na lumabas sa loob ng 8 oras. Matapang na humarap si El Faro sa kapahamakan habang lumalalim ang gabi at patuloy na naglalayag ang El Faro. Nagpulong ang mga opisyal sa tulay tungkol sa pagbabago ng ruta. Ang iba ay nag-alala at kinausap ang kapitan sa kanyang silid. Hindi niya pinansin ang pag-aalala ng mga tauhan at hindi bumalik sa tulay. Sumagot ang kapitan gamit ang telepono ng barko at sinabing panatilihin ang ruta. Alas 12 ng hating gabi. Kinuha ng pangalawang opisyal ang pagbabantay at nagulat siya sa kanyang nakita. Ang ruta ay diretso sa bagyo. Ano bang iniisip niya? Kapag bumababa tayo patimog, sinusundan tayo ng bagyo. Alas 1:15 ng madaling araw, kumpirmado ng satellite radio sa likuran na na-upgrade si Joaquin sa kategory 3. Halos kasabay nito, biglang nagsimulang umalog ang barko. Ito ang unang palatandaan ng magulong dagat. Ininform ng ikalawang opisyal ang kapitan tungkol sa sitwasyon. Sasalubungin natin ang bagyo at mukhang hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Sa ngayon, ang trackline ko ay 0-200. Baguhin ang direksyon diretso patimog at pagkatapos ay dumaan sa lahat ng mababaw na bahagi na ito. Matatag ang kapitan at iniutos sa ikalawang opisyal na sundin ang mga naunang utos at baguhin ang direksyon sa 116 degrees ayon sa schedule. Sa kasamaang palad, tinamaan ng malakas na hangin ang barko kaya tumagilid ito sa starboard side. Agad iniba ng ikalawang opisyal ang direksyon sa 114 degrees. Isa itong direksyong pinanatili niya hanggang sa matapos ang kanyang pagbabantay. Ang El Faro ay dumarating sa Samanakay mula Hilagang Kanluran at si Joaquin mula Hilagang Silangan. May 71 nautical miles ang pagitan nila. Mahimbing na natutulog si Davidson sa kanyang kabina habang lumalaki ang mga alon at tumatama sa deck, kaya napilitan ang mga tripulante sa tulay na suriin ang gamit pangligtas buhay. Malinaw na palatandaan ito na natakot sila. Bandang 1:56 ng madaling araw, tinamaan ng malaking alon ang barko at nag-iwan ng maraming tubig sa deck. Sinundan ito ng isa pa at sunod-sunod na alon, kaya bumaba ang bilis ng barko mula 20 knots hanggang wala pang 18. Hindi inasahan ng tripulante na mararanasan agad ang pinakamalakas na bahagi ng bagyo. Pero malapit na sila rito. 2:53 ng madaling araw, tumunog ang off-course alarm. Nahihirapan ang ikalawang opisyal kontrolin ang barko sa lakas ng alon. Dahil sa lakas ng hangin, walang gustong umalis sa tulay ng barko. Sa kasamaang palad, hindi alam ng mga tripulante kung gaano kalakas ang hangin dahil ang nag-iisang anemometer, isang instrumento na sumusukat ng bilis at presyo ng hangin ay sira. Gayunpaman, naitala ng Voyage Data Recorder. Voyage Data Recorder.
ang 58 knot na hangin bandang 3:30 ng madaling araw. Nagbago ng direksyon ang ikalawang opisyal para labanan ang hangin, pero hindi niya nabawasan ang bilis. Ang barko ay naglalayag na ngayon sa bilis na 16.8 knots bandang 3:45 ng madaling araw. Dumating ang punong opisyal at nakita niyang ang El Faro ay nakiling sa kanan ng 15 degrees. Habang bumabagal ang takbo, ang hangin at mga alon ay patuloy na humahampas at lumalakas mula kaliwa papuntang kanan sa barko. Binago pa ng punong opisyal ang direksyon ng barko para mabawasan ang pagkiling, pero hindi ito nagtagumpay. Pagsapit ng 4-4 bumaba sa 10 knots ang bilis ng barko. Ang ikalawang opisyal na nag-aalala ay umatras sa kanyang kabina at sumulat sa kanyang ina sa email. Hindi ako sigurado kung sinusubaybayan mo ang lagay ng panahon, pero may bagyo dito sa labas. Diretso kaming papunta ron. Kategory 3 ito nung nakaraang linggo. Sobrang lakas ng hangin at hindi maganda ang dagat para sa lahat. Sa kabaligtaran, ang kapitan na dumating sa tulay ng barko ng 4:00 ng umaga ay hindi nagpakita ng pag-aalala sa sitwasyon. Habang pinipilit ng mga tauhan ng makina ang makina hanggang sa sukdulan, kinakailangan nilang hipan ang mga tubo ng maraming beses. At dahil dito, nabawasan ang lakas ng makina. Tuwing may seryosong problema ang El Faro, kulang lagi ang oil sump nito at hindi umaabot sa 27 pulgada na rekomendado. Dahil dito, hindi naging maayos ang daloy ng langis sa makina na mahalaga sa pagpapadulas ng mga pangunahing bahagi. Ang biglang bagsak ng presyon ay nagbanta na tumigil ang makina na posibleng magpalutang sa barko sa gitna ng bagyo. Noong 4:46 ng umaga, sinubukan ng kapitan itama ang pagkakiling. Pinaharap niya ang barko pahilaga sa lubong sa hangin at binawasan ang bilis sa 7.5 knots, ngunit nakabatay ito sa luma ng datos. Ayon sa ulat, umaabot sa 105 knots ang hangin at 11 milya na lang ang layo ng sentro ng bagyo. 5:15 ng umaga, nagkaroon ng kaguluhan sa tulay ng barko na nakatagilid ng 18 degrees sa kanan at umaandar sa 5.8 knots ayon sa supervisor ng riding crew. Nagkakagulo na sa deck 2 na parang hindi siya apektado ng sitwasyon. Nasugatan ang kapitan. Mas gaganda na lang mula dito, nasa likod na tayo ng unos. Sa kasamaang palad, lumala ang sitwasyon nang pasukin ng tubig ang likuran ng barko at bumagal ito sa 4 na knot. Pumasok ang tubig sa hold 3 dahil sa bukas na scuttle sa deck 2, kaya't may ilang sasakyang napakawala. Ang tanging paraan para makontra ito ay punuin ang port side ramp tank. Nilayo ni Kapitan Davidson na itama ang pagkiling ng barko sa kanan sa pamamagitan ng paglilipat ng ballast water mula kanang tangke papuntang kaliwa, kaya iniutos niyang baguhin ang direksyon mula 60 deg patungong 350 deg. Dahil dito, nakapasok ang mga inhinyero sa binahang bahagi at naisara ang scuttle. Inutos ng kapitan na ibalik ang ballast water sa kanang tangke. Ibinalik ng aksyong ito sa dating kalagayan, pero mukhang lampas na ang barko sa puntong hindi na kayang maibalik. Noong 6:02, iniulat ng pangalawang opisyal na tumunog ang mga alarma sa silid ng makina at pumapasok na ang tubig sa mga lagusan ng bentilasyon. 10 minuto ang lumipas. Unang ipinakita ng kapitan ang kanyang pagkadismaya. Ayoko sa listahang ito, sa palagay ko na wala na ang planta. 6:31 ng umaga. Ang bilis ng barko ay 0.5 knots, pero dahil lang ito sa tinutulak ng hangin. Sa wakas, inutusan ng kapitan ang lahat na pumunta sa tulay. Sinimula ng pangalawang opisyal ang paggawa ng mensahe ng emerhensya. Iniwan nila ang barko, ngunit umaasa pa rin ang kapitan na maayos ng mga tauhan ang planta at mailigtas si El Faro. Hindi niya balak iwanan ang barko, kahit lahat ng hangin ay nasa kanan. May bukas na lagusan at may malaking baha sa kompartamento 3. 7:01 ng umaga, tumawag ang kapitan sa emergency call center ng Tote at humiling ng koneksyon sa isang kwalipikadong tao para iulat ang emerhensiyang pandagat. Ikinokonekta mo ba ako sa isang quality inspection? Oo, tinitingnan ko ngayon kung sino ang naka-duty at ikokonekta kita agad sa kanila. Sandali lang po sir, ilalagay ko kayo sa mabilisang hold. Ano po ang inyong ranggo? Kapitan ng barko. Sige po, salamat. Pangalan ng barko, pakispell po yun, E-Levin. Tumatakbo na ang oras. Pwede po ba akong makausap ng isang quality inspection? Nakuha ko na po sir, ulitin po. Ikokonekta ko po kayo ngayon, sandali lang po, pakiusap. Ay, magandang umaga po. Ang pangalan ko po ay
Sandali lang po, susubukan ko po kayong i-connect ngayon. Sige po, Ginong Davidson, sige. Sandali lang po. Hi po, salamat sa paghihintay. Diyos ko, sandali lang po. Ano po ang problema ninyo? Meron po akong marine emergency at gusto ko pong makausap ang isang quality inspection. Nagkaroon kami ng butas sa hull, bumukas ang scuttle habang may bagyo. 3 bahagi na lang ang natitira sa amin at mabigat ang karga. Nawala ang aming pangunahing propulsion unit. Hindi ito mapagana ng mga inhinyero. Maaari po ba akong makausap ng isang quality inspection? 7-6 Nentayu. Nakipag-ugnayan ang kapitan sa itinalagang tao ng barko sa lupa habang iniuulat ang sitwasyon. Iniulat ng pangalawang opisyal. Itinutulak kami ng hangin. Wala na kaming magawa dito sa itaas. 7-13 Nentayu. Nagpadala ng distress signal ang pangalawang opisyal ayon sa utos ng kapitan. Malakas na pumapasok ang tubig sa isang bahagi ng barko. Lalong lumalala ang pagkakakiling at wala ng kuryente, lumulubog na ang barko. Noong 7:27, pinatunog ng kapitan ang alarma at inutusan ang tripulante na magtipon sa kanan at lumikas mula sa tulay. Naghahanap ng life preserver ang mga tripulante sa gitna ng takot, ngunit limitado na ang magagawa nila sa oras na iyon. Nakalubog na ang lahat ng lifeboat sa kaliwang bahagi at hindi mailunsad ang mga nasa kanan dahil sa matinding pagkakiling. Na-record ng voyage data recorder ang huling salita ng kapitan at isang bihasang marinero. Lulubog na tayo. Hindi ka lulubog. Tara na, tapos na ako. Hindi ka pa tapos. Panahon na para pumunta ka rito. Tahimik. Makalipas ang ilang minuto, lumubog si El Faro sa Bermuda Triangle. Halos hanggang huli, nanatili rito ang 33 tripulante. Kung sinwerte ang ilan na makalabas, iniwan silang umaasa sa awa ng magulong dagat. 7:30 ng umaga. Nalaman ng Coast Guard sa Virginia na naipit si El Faro sa Hurricane Joaquin. Nawala ng kuryente, tumagilid ng 15 degrees at hindi na makontak. Nagpadala sila ng Air Force C-100 at 30 ang natatanging eroplanong kayang maghanap at makipag-ugnayan sa barko. Hinahanap ng Coast Guard ang Epper Beacon ni El Faro na automatikong gumagana kapag lumubog ang barko. Pero gumagana lang ito sa low-orbit satellites na baka hindi laging available. Noong 10:30 AM, lahat ng pagsubok na makontak ang El Fado ay nabigo. Humingi ng tulong ang Coast Guard sa Emerald Express, ang pinakamalapit na barko. Sa kasamaang palad, tinamaan din ng bagyo ang Emerald Express, kaya hindi ito makakatulong. Samantala, umabot na sa 100 at 30 knots ang lakas ng hangin ng bagyo. Delikado nang lapitan ang huling lokasyon ni El Fado, kaya hindi rin makalapit ang Coast Guard ng 100 nautical miles. Kinabukasan, sinubukan ng Hurricane Hunter plane na lumapit ngunit bumalik sa Florida nang masira ito ng bagyo. Noong 5:05 ng umaga, 26 na oras matapos ang unang ulat, nagdesisyon ang Coast Guard na ipagpaliban ang paghahanap hanggang makalampas ang bagyo. Plano nilang magpadala ng helicopter sa gitna ng bagyo, pero magiging mabagal ito kung walang suporta mula sa eroplano o Hurricane Hunter. Ipinagpatuloy ang paghahanap noong Oktubre 3 nang gumanda ang panahon. Hinagilap ng mga tagapagligtas ang lugar, ngunit life ring lang mula sa El Faro ang nakita sa gitna ng langis, kumikislap na tubig at debris. Isang Navy eroplano ang nakakita ng 2 life raft, isa mula sa El Fado. Ngunit pagdating ng mga tagapagligtas, pareho itong walang laman. Isang tugboat ang nakakita ng lifeboat, pero masyado itong maliit para mahila noong Oktubre 4. Hapon, nakita ng reconnaissance aircraft ang orange na suit na may mga labi ng tao. Bago kunin ang katawan, napansin nila ang isa pang suit at may kumakaway mula sa tubig. Minarkahan nila ang unang suit para balikan. Pero nang bumalik sila, matapos tignan ang pangalawang lokasyon na walang laman, hindi na nila makita ang unang suit. Oktubre 5, nakumpirma ng radar ng Air Force na walang malalaking barko sa lugar, kaya idineklara ng Coast Guard na lumubog na si El Fadro bilang pag-iingat. Nagpatuloy ang mga tagapagligtas sa paghahanap, ngunit tanging life ring ni El Fadro at walang lamang suit lang ang nakita nila. Opisyal na nagtapos ang paghahanap noong Oktubre 7 matapos maghahanap ang mga tagapagligtas ng 100 at 54 na oras, mas mahaba sa tinatayang 100 at 20 oras ng kaligtasan. Lumubog si El Faro sa napakalalim na tubig, kaya imposibleng magkaroon ng pag-asang makapag-rescue diving. Nagdulot ng pagkabigla at tanong sa publiko ang trahedya kung bakit pumalaot ang barko sa gitna ng bagyo.
Natuklasan ng investigasyon ang maraming pagkukulang na nagdulot ng trahedya. Maraming pagkakamali at pagkakaligtaan ang bumuo ng mahabang kadena, dahilan kung bakit halos imposibleng makaligtas ang barko sa isang Category 3 na bagyo. Una, hindi sapat ang tibay ni El Faro laban sa ganoong kalakas na bagyo. Noong insidente, 40 taon na ito at masama ang kondisyon. Itinayo noong 1975 ang motor vessel Puerto Rico ay dinisenyo ng Sunship sa Pennsylvania. Sa simula, nagsilbi ito bilang kargamento ng mga semi-trailer. Noong 1972 na convert si El Fado, dinagdagan ang cargo space sa ikalawang palapag at nilagyan ng isa pang rampang antas para balansehin ang bigat. 1,800 at 30 tonelada ng iron ore ballast ang idinagdag. Noong 2006, isang pangalawang pagbabago ang ginawa kay El Faro at ginawang container ship. Ngayon, kaya na nitong magdala ng container na mahalaga sa supply ng pagkain ng Puerto Rico, ngunit nadagdagan ang bigat at taas ng sentro ng grabidad ng barko. Para mabalanse ito, nagdagdag pa ng karagdagang 4,875 tonelada ng iron ore. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, hindi ito itinuring ng Coast Guard na malaking pagbabago at ginawa ito dahil sa pressure ng mga opisyal ng tawid. Dahil sa mga pagbabago, naging mahirap kontrolin at mabagal tumugon si El Fado kapag masama ang panahon, ayon sa isang veteranong kapitan. 6 na taon itong nakadak bago ginamit noong 2014 sa ruta ng Jacksonville-San Juan. Dahil napabayaan ng mga may-ari ang pag-aalaga, nagkaproblema at tinawag ng tauhan na kalawangin ang barko. Pagkatapos magserbisyo, tumutok ang tote sa mas bagong barko tulad ng Marlin class. Ang kapabayaang ito ang naging dahilan ng pagbibitiw ng mga kapitan ng El Faro at ng kapatid nitong barko, El Yonke. Noong 2015, umalis sila dahil sa mahinang disiplina, pagsasanay, pagpapanatili at kakulangan sa gamit pangkaligtasan. Dagdag pa, hindi rin maayos ang pagkakaayos ng kargamento. Ang mga trailer ay dapat nakakabit sa deck socket na tinatawag na button. Ngunit sa deck 2 ng El Fado, may ilang trailer na nailagay ng mali dahil kulang ang espasyo. Tumaas ang panganib na makawala ang mga trailer, lalo na ang mabibigat dahil sa maling pagkakaayos. Posibleng 3 hanggang 40 trailer ang mali ang pagkakalagay, kaya mas mataas ang tsansa na tumagilid ang barko. Bakit naglayag si Kapitan Michael Davidson sa bagyo matapos palitan ang dating kapitan ay nananatiling pinakamalaking misteryo. Noong panahong iyon, 2 taon pa lang nagtatrabaho kay Tote si Davidson na 53 anyos. Dumating siya mula sa isa pang kumpanya sa dagat na tinatawag na Crowley Maritime noong Mayo 2013, nagsimula bilang ikatlong opisyal at umabot sa ranggo ng kapitan. Umalis si Davidson sa dati niyang trabaho matapos ang isang insidente kung saan nasira at hindi na mabawi ang barkong pinamumunuan niya. Tumawag siya ng 2 tugboat para ligtas madala ang barko sa daungan. May usap-usapan na ang desisyong ito ni Davidson ang sanhi ng alitan nila ng kanyang mga amo sa kumpanya. Kilala si Davidson sa matikas niyang presensya, ngunit hindi siya gaanong nagbibigay pansin sa maliliit na detalye ng pagpapatakbo ng barko. May ilang kasamahan na tinawag siyang stateroom captain o kapitan na naguutos mula sa malayo. Gayunpaman, ang kapabayaan ay isang bagay at ang paglubog ng barko ay ibang usapan. Kailangan munang makuha ng investigador ang voyage data recorder ng barko para malaman ang intensyon niya sa mapaminsalang biyahe. Nasa protektibong kapsula na parang black box ng eroplano, mahalaga ang voyage data recorder sa investigasyon. Mahirap abutin ito dahil sa sobrang lalim ng pinaglubugan ng barko, matibay ang protektibong kapsula ni El Fado laban sa presyon, pagyanig, bangga at init, pero hindi ito kayang lumutang. Kinailangan ng pagtutulungan ng National Transportation Safety Board, Coast Guard, TOT Maritime at iba pa. Noong Oktubre 23, 2015 sinimulan ng barkong Apache ng United States Navy ang paghahanap gamit ang iba't ibang teknolohiya. Noong Oktubre 31 natagpuan na ang nasirang barko ni El Fado. Sa kasamaang palad, nawawala ang tulay, palo at voyage data recorder noong Abril 2016. Natagpuan ng barkong Atlantis at Century ang nawawalang bahagi. Bumalik ang Apache noong Agosto 2016 at matagumpay na nakuha ang voyage data recorder na napakahalaga para maintindihan ang trahedya. Nasa loob nito ang audio mula sa tulay ng barko na nagbibigay ng impormasyon kung ano ang nangyari sa mga sandali bago lumubog ang barko. Gayunpaman, maaari lang silang maghinala sa iniisip ng kapitan
habang itinutuloy niya ang direksyong nagdala sa kanila sa bagyo. Ayon sa mga investigador ng National Transportation Safety Board, isa sa mga posibleng dahilan ng asal ng kapitan ay ang pagiging alanganin ng kanyang trabaho, kahit na dati na siyang tinanggihan sa paglipat. Umasa si Kapitan Davidson na mapasama sa bagong barko ng Tote. Nadiskubre ng mga inspektor na pursigido siyang makarating sa San Juan kahit masama ang panahon. Ayon sa mga opisyal ng Tote, tinanggihan nila ang unang hiling niya para sa Marlin class na barko pero binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Kinansela ito dahil sa kapabayaan niya sa pagkukumpuni ng barko, hindi pagdisiplina sa tamad na chief mate at dating mga alitan. Posibleng nakaapekto ang kondisyon niya sa pag-iisip sa desisyon ng kapitan sa huling paglalakbay ni Elfado. Inasahan niyang liliko pahilaga ang bagyo kaya balak niyang manatili sa timog. Umasa siya sa luma ng datos ng panahon. Bukod pa rito, maaaring naging kampante siya dahil sa mga nakaraang tagumpay niya sa mga delikadong sitwasyon kaya't minamaliit niya ang panganib. Minamaliit niya ang bagyo, kinukumpara sa naranasan niya sa Alaska. Dahil dito, mali ang paghusga at desisyon niya, pati ang pagpapabaya sa panahon, kaya nagdulot ito ng trahedya. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sa sira-sirang barko, kapabayaan ng kumpanya, at maling pamamahala ng kargamento. Kabiguan ang naging resulta ng trahedya. Nagbigay ang investigasyon ng mga rekomendasyon para sa kaligtasan, hindi para magsampa ng kaso. Lahat ng tatlong sakay ng Elfado ay nawala at pinaniniwala ang patay. Nag-areglo ang TOT sa maling pagkamatay para maiwasan ang paglilitis at mailihim ang kapabayaan. Hindi na maibabalik ang tatlong buhay na nawala, ngunit nananatili ang kanilang pamana sa mas ligtas na industriya ng maritima. Panoorin ang susunod na episode. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.